Yon, isang magandang gabi sa inyo mga kamamaw. At napakagandang lalaki na itong kasama ko si Kuya Ariel. Yon. Yan mga kamamaw, actually hindi dapat ako magbablog ngayon. Kaso nga lang, meron tayong bagong balita. Gawa lang akong kape. Bagong balita from Mark Miller. Mga mama, napaka-importante nito natin. Medyo hinihingal pa ako Wala lang tayo kape. Ayan, from ano from Mark Miller. Kasi nga, naalala ko nung nakarang araw, nag-comment kasi doon sa vlog natin si siya hinihingal ako, galing ako sa doon si Biel Binluan. Tinatanong niyo about sa plug polling dun sa job permit niya. So ngayon may bagong announcement si Mark Miller ng Prime Minister Immigration Mark Miller. Sorry nabubulol na in-implement na ano na ngayon nag-ano sila. Nagsabi na sila na ngayon no more plug polling. So ngayon actually kasi sinabi ko nung nakarang vlog, hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin nun. Ang alam ko lang kasi is, kukwento ko muna yung istorya ko. Ang alam ko kasi sa plug polling is katulad ko, ako kasi nung na permanent resident ako, pagkakaintindi ko sa plug polling is talagang makasi para mag-e-exit ka sa border. Kaya kasi katulad ko nung nakuha ko na yung papel ko, mapi-PR na ako nung nag-exit ako. Nag-exit ako sa US border. Tapos inayos yung papel ko. Pagkaayos yung papel ko, ano siya, tumawid lang ako sa US border. Tapos inano yung papel ko, lahat ng documents kapag balik ko, inayos na nila. Tapos yun na, parang pinaka-exit ko na ba for permanent resident. So ngayon, sa pagkakaintindi ko sa plug polling ngayon, based dun sa mga na-research natin, so ang ano na pala sila ngayon, tinanggal na nila yon dahil ano natag dito, number one, nainis na si Donald Trump yung US. Kasi may mga reason bakit nangyari yung paghihigpit. Kasi hindi lang naman sa katulad ko na nag-exit ako sa US border for the sake of my permanent resident. So may mga issue kasi na nangyayari na merong mga out of status na nandito sa Canada or pwedeng out of status na nandun sa US na tumatawid from US tumatawid sa Canada, yung Canada tumatawid sa US. Yung mga out of status na hindi nagkaroon papel dito, tapos nagbabaka sakaling tumawid dun sa US, baka dun magkaroon ng chance. May mga bagay kasi na may mga nakakalusot. Kasi number one, narinig ko rin sa balita na ako sa ibang vlogger din yun, na ano ko rin din siya. Kumbaga ba, ang parang sinasabing kwento is hindi naman kasi katulad ng parang sa Korea, yung mga border nila na maraming parang maraming bantay ba. Actually kasi ako based sa experience ko, nung tumawid ako, parang dalawa lang ang officer dun sa US border, dalawa lang dito sa Canada border. So ibig sabihin, hindi nila masyadong selyado o bantay yung border. So ibig sabihin, may mga times na pwedeng may makatakas o may makatawid nang hindi mo based dun sa sa na-experience ko, tsaka sa based dun sa mga narinig ko sa balita. So ganun na ngayon nangyari, naghihigpit na sila ngayon, bawal na. So ngayon, kung bibigyan ko kayo ng example, like for example is tumawid kayo dito ng tourist visa lang kayo, tapos biglang nagkapapel kayo, di ba? So ayan, sana ito Binluan, medyo maliwanagan ka o tama ba yung mga maririnig mo sa akin based sa gusto mong marinig na sagot dun sa tanong mo. So kung tourist visa ka at nakakuha ka ng papel dito ngayon sa Canada, so usually pinakamabilis na gagawin mo is kaysa maghintay ka ng weeks or months dun sa processing nung papel mo, ang pinakamabilis para right away after mo tumawid is makukuha mo agad yung documents mo
yung ginagawa nga nila yung plug polling. So yun ang reason bakit atag dito. So ngayon yun yung naging issue na pinagbabawalan na o tatanggalin na, pero hindi pa naman siya naka-announce pa siya, pero wala pa siyang kung kailan i-implement yung balitang iyon. So yun na natin na, kasi ako di ko masyadong yung balitang yan, kasi nga ang natatandaan ko lang is nung nag-exit ako dati is for my permanent resident. Di ko alam yung mga issue na may mga ganito na pala na ginagawa pala nila yun para mapabilis yung pag-process ng papel nila. Tsaka ngayon ang gagawin mo ngayon, like for example sa nakwento ko yung from tourist visa tapos nagkaroon ka ng work permit, syempre bawal ang plug polling, hindi ka na pwedeng tumawid, diba? Ang mangyayari niyan, uuwi ka ng Pinas, aabangan mo, hintayin mo yung processing ng papel mo until you get your yung talagang legal na ng documents mo, balik ka ng Canada. Kumbaga gagastos ka, ticket mo pa uwi, babalik ka ulit dito. Yun ang way of processing na ngayon, kasi talaga ngayon mahigpit na sila, lalo na sa immigration. Parang sinasabi nga din ng iba na masyadong maluwag yung Canada, at may iba marami nagagalit kay Justin Trudeau dahil nga bakit Canada to, pag sinabi mo kasing Canada parang napakalaking bansa, di ba? Pero bakit ganun na lang kadali yung ng immigration, na may nakakapasok basta-basta, kung sino-sino lang nakakapasok, alam mo yung ganun, yung parang seguridad ng pagpasok ng kung sino man tao, ganun na lang kabilis. Hindi katulad nung sa mga US na medyo mahigpit sila pagdating sa mga ganyan. So sa Canada parang naging masyado silang maluwag, kaya marami ding nagagalit o inaano yung administrasyon ni Justin Trudeau. So yun, sana ito BL Benluan nakatulong tong to, kasi ako hindi ko rin alam yung mga ganyang story until nakita ko nga. Tapos yung ito pa pala, yung sa application ko sa permanent residency, ang natatandaan ko kasi dati, pag nag-apply ka ng, di ba naka-LM mo kami, so ngayon kung naka-LM mo kami, mag-apply kami sa permanent resident application namin, may mga points yun kasi ako parang usually ang mga skilled worker is yung mga kusinero. Ako parang semi-skilled lang ako kasi nga server ako, so may mga points din pala yun. So nangyayari ngayon, pag kukuha ka din pala ng mga lamia, ang points pala nun is parang 50 to 200. Parang may mga ganun something para kumbaga makakuha ka ng lamia ngayon, kailangan magbabase pa rin. Ito kung correction kung medyo mali yung pagkaka-explanation ko. Ang base pala nun pag nag-ano ka ng lamia, conforme na rin pala kung ang edad may mas bata pa, tsaka yung yung English exam mo or parang ganon is mataas yung score mo, parang nagbabase din sila doon para mabigyan ka ng mas malaking points if I'm not mistaken. So nag-aano na rin pala sila pati sa edad, yung mga ganon ng mga naano lang natin sa na parang ako dati parang sabi ko nung nag-apply ako, nag-English lang ako, ito lang yung hininging requirements na parang kailangan mapasa ko yung score ko sa English exam ko, sana ganito lang yung score ko, pasok na yon, requirements na yun dun sa permanent residency ko. Ganun na ngayon pala, may mga pa pala, pati edad, pati yung skill, mas mataas ang chance mo, mas maano ka nung lamia or something, na yung sa points na tinatawag is kung may experience ka na dito sa Canada or nakapagtrabaho ka na dito sa Canada, parang ganun, mas mataas yung chances mo sa mga bagay-bagay kaysa dun sa parang ka talaga, wala kang record about sa pagtatrabaho dito, hindi ka nakapag-aral dito, tapos mababa yung English exam mo, medyo tagilid ka dun sa mga apply, mas malaking chance o high chance talaga na mas makuha mo yung tag dito yung salamiya yata, yun. Pero kung medyo magulo tong pagkakapaliwanag ko, nandiyan nakabukas yung comment box natin, pwede kayong mag-comment. So yun lang yung pagkakaintindi ko. So ngayon parang inaano rin nila ngayon, kasi dati di ba naririnig natin na parang yung lamia na bibili, yung mga ganon, di ba?
nagiging balita yun eh, nabibili. Pero may narinig pa tayo na parang 70,000 daw yung yung Lamiya kung kukunin mo. Sobra. Kahit sino naman, siguro kung sino lang ang kukuha na yung talagang na yung mga may kaya na sa buhay tsaka may pera, napakalaking pera nung 70,000 para bumili ka ng Lamiya, yung talaga i-risk mo. Pero hindi naman actually may kumukuha ng ganun chance. Narinig lang natin sa mga balita or sa mga mga YouTuber na kakalala natin eh, nanood kasi tayo. Kasi yung mga kausap nila is mga talaga immigration consultant na based dun sa mga na-experience sila sa mga aplikante nila. Yun yung mga narinig natin na i-share nila, na i-share ko sa inyo ngayon. So yun, kasi ngayon nagkakabentahan daw ng Lamiya. Tapos ngayon na ngayon, sobrang na hindi na talaga 100% sure kung makakuha ka ng Lamiya o ma-approve ka ng Lamiya. Kasi kadalasan ang inaano kasi narinig ko rin siya, yung mga malalaking chance na magkakaroon ka ng Lamiya is dun sa mga lugar na talaga na hindi masyadong ina-applyan ng mga Canadian or ng ibang tao para magtrabaho sila dun. Like yung parang narinig ko yung lugar ng Nonabot, yun, isa yung Nonabot, tatlo yung nabanggit na ngayon eh. So yun kasi yung mga lugar na parang maliliit na lugar na parang pagkakaintindi ko is yun talaga yung dun yung mga malalamig na lugar, kaya walang masyado doon nag-a-apply. So yun yung talagang pag nag-apply ka o nag-check ka ng mga hiring, kadalasan doon ka makakakita ng may mga nagbibigay ng papel. Kasi kumbaga ba yung kung napapanood mo sa mga pelikula, yung talagang liblib na lugar na talaga, yung mga talagang nakatago sa, kumbaga sa mapa, nakatago siya. Tapos pag nakita mo ay may pala, may lugar palang ganun. Yan yung ganun na parang tagong-tago sila, tapos hindi sila masyadong crowded. So yun, kinakailangan ng mga tao dun. Kaya yun yung mga pwedeng makakuha ng Lamiya. Pero so ngayon, lahat nag-higpit na. Lamiya, flag polling, yung mga ganyan bawal na. So ayan, sana Biel, napakalakas mo sa akin Biel ha. So ngayon narinig yung balita ngayon, ginawa ko agad naman para sa iyo. So ayan, sa mga susunod nating mamaya pag uwi ko, magbabasa naman tayo ng mga naka-comment. Excited akong basahin dahil nakakatuwa yung mga nag-comment sa atin ng mga last vlog. Babasahin ko yun, yung mga comment na parang di ko alam kung nagagalit sa akin o yung iba naman natutuwa, yung iba nagpapa-shoutout. So ayun, babasahin natin mamaya pag uwi ko sa bahay. Ayan, uwian na. So yung mga kamama, yung kanina pala i-correction ko na ng konti yung sinabi ko, yung sa about sa mga points na makukuha about dun sa Lamiya. Iyon kasi yung kailangan ng para sa application for permanent residency. So may tinatawag kasi tayo na PNP or Provincial Nominee Program. Pero ako dati nung nag-apply ako ng permanent residency ko, ang naging requirements ko is SINP, kasi dito ako under ako ng Saskatchewan eh. So Saskatchewan Immigration Nominee Program. So yun ang ang isa sa mga requirements for application for permanent residency. Kaya yung mga points na sinasabi natin kanina na medyo nagulo ng konti is all about sa permanent residency application. Tsaka yung sinasabi na yung sa Lamiya na binibili daw na 70, yun pala is para sa mga employer. Kung talagang kaya nilang bumili ng ganong kamahal na Lamiya, conforme doon sa trabahador na kailangan nila, lalo na kung kailangan talaga nila ng ganito, tapos wala silang mahanap, baka pwedeng patusin yung ganon. Siya sabi na para nagkakabenta ng Lamiya. Ilang naman na inelaborate ko lang para mas clear at malinaw sa inyong lahat. Ay maraming salamat at pasensya na doon sa paliwanag nating medyo na tayo ng nabitin ng konti, pero syempre tinama natin. Ay yun pa pala, para at mas malinaw sa inyo at mas klaro, mas maganda kumonsulta kayo sa mga professional immigration consultant. So yun, para mas matulungan kayo. Ang akin kasi mga kamama is sineshare ko lang yung bagay na alam ko base sa pagkakaintindi ko. At the same time, tumatapat kasi minsan, syempre buhay Canada tayo, nagkakaroon ng pagkakataon na minsan yung tinatopic ko is na experience ko.
So yung may idea tayo kaya pinapaliwanag ko sa inyo at sineshare ko sa inyo. Maraming salamat. Yan mga kamamo, lakas ng snow. Bumaha na naman. Uy, ang lakas na. Baha naman. Yan, drive muna tayo pa uwi. Yan, kakauwi ko lang sa bahay. Medyo tahimik tayo kasi tutulog na si Jacob. So, shoutout ko lang yung mga subscriber natin, yung mga masisipag mag-comment sa ating YouTube channel. So ito, shoutout ko muna kay Toby Madura. Actually si Toby Madura is si Sir Job, manager ko po sa TGI Fridays Makati dati. So nakilala niya ako nung nakaraan. Sabi niya, kamukha ni Jerwin kasi pangalan ko. Kamukha ni Sherwin doon ng Glorieta. Kaya shoutout sa iyo Sir Job. Yan, tsaka shoutout din kay at Manoj -Y7S4J. Yon. Shoutout sa iyo. Pasensya na, may sinahan na naman ako. Tapos shoutout din kay Junie Reyes. Ito, makulit yung comment niya. Kumain ka na lang, kung ano na lang. Parang galit eh. Huwag ka na magalit. Uwi ka na, hindi na ako galit. Asar. So ano lang naman yun. Mga ganyang, parang may mga nambabash, merong magagandang komento. Welcome kayo lahat sa YouTube channel ko. Hindi po ako, ano tayo dito, hindi tayo mapipiko, no? Hindi tayo mahiinis. Hahayaan ko lang po kayo. Welcome kayo lahat sa aking YouTube channel. So ito pa, shoutout din kay at autistic 062583 watching from Calgary. Maraming salamat po sa panonood. And then at kay at Cherry Soloroso. Excuse me. Sumakto pa dun sa kanya. Brother, baka masingot mo na kami. Peace brother, pasensya na po. At ngayon eh, parang medyo hinihika. Pasensya na, nagagamot ba ako. At the same time, masyadong malamig sa labas. Kaya pasensya na po kayo kung minsan pag nagbablog ako, parang medyo sinisipon si Kamamaw. Medyo nagagamot-gamot pa tayo. Pasensya na po sa inyo ha. Hindi ko po sinasadyang mabahing, maubo sa vlog natin. Nagkakataon lang na ganun lang nangyayari. Kaya pasensya po sa inyo. At kanina pa ba? Ayun. At kay Jean Janyola, paano ba mag-apply po sa Canada? So ang alam ko lang po, sorry. Ang alam ko lang po sa pag-apply natin sa Canada is yung American recruitment. Punta po kayo sa Ortigas, malapit po sa POEA, sa may Robinson's Galleria. Hanapin niyo po yung American. So doon po ako nag-apply at doon po yung agency ko sa Pilipinas nung nakarating ako dito sa Canada. So sana po nakatulong yung impormasyon na binigay ko sa inyo. Maraming salamat. Sana po huwag kayong kalimutang mag-like, mag-share at pakisubscribe na rin po yung sa YouTube channel natin. Pag nadaan po sa mga television nyo yung YouTube ko, paki-like po tsaka pakisubscribe na lang. Tsaka maraming salamat at welcome po sa lahat ng bagong subscriber ng Kamamaw Vlog. So please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga Kamamaw.